Ako pala si Rowena Vallega, 49 years old. Ang ministry ko sa Ecclesia is kasama ko sa kitchen ministry. Kasama rin ako sa extension classes, ako sa naging teacher. Then sa paglipad. Then ngayon kasama na rin ako sa choir. Nung nandito na kami sa nalipat na dito yung nagkaroon na ng lote, nag-start kami noon na puro nagagamas-gamas kasi madamo. Kasama kami doon na nagagamas-gamas kasi nga excited din ako kasi nga magiging malapit na sa amin ng church, ang church building magiging malapit na sa amin. Kumbaga hindi na kami mahihirapan na umattend ng kasi noon kasama ko pa yung 3 anak ko one time napagalitan kami ng asawa ko kasi nga naraman niya na naglalakad kami mula rito hanggang dun sa Kenneth. Kasama ko yung mga anak ko, inaabot kami minsan ng gabi. Kaya delikado nung panahon na yun doon. Wala kami nung ginagawa kasi nga wala, sabi nga ni Pastor, wala pa kaming budget para magpagawa. Pero ang ginagawa lang namin is, lagi lang kaming sabi ni Pastor, manalangin lang tayo, hihingi natin sa Panginoon ang lahat ng yan. May panahon na mayroon kaming sa umaga, pupunta kami lahat doon, mananalangin. Tapos, nagkaroon ng time na sinabi ni Pastor na, mag-start na tayong maghukay. Then, isip ko rin nung panahon na yun, huhukay. Sabi ni Pastor, wala pa namang budget, di hukay lang kami ng hukay. Di go lang kasi maghukay daw Di hukay kami noon. Kaya, nung time na yun, ang kabady ko noon is Sister Marlene. Kasi kami pa noon ang magkabady kasi nung bago pa ako doon, siya yung dati ng member doon. Kaya, kumbaga, para kami naging close. Di magkabady kami. Kaya, may isa talaga kaming poste dyan kasi sabi ni Pastor, ilan ba yung poste dyan? Sobrang dami. Kaya sabi ko, Sir Marlene, kahit isang poste, magdudunit tayo ng isang poste, huhukayin natin yan. So naghukay kami doon ni Sir Marlene. Noong panahon noon, healthy pa ako, kaya kayang-kaya ko pang magpala, maghukay. Hukay kami noon. Tapos after nung maghukay, sasabihin niya, iniisip ko, hukay na naman. Sabi ni Pastor, wala daw budget. So, wala kami ginagawa kundi lagi sasabihin niya, pupunta tayo sa lote kasi magmananalangin tayo. Pray na naman kami. Isa sa mga nagtulak na upang manatili kahit sa dami ng challenges na naranasan ko is si Pastor kasi, siya yung, siyempre, mataas din yung pagtingin ko kay Pastor na respect ba. Kasi isa siya sa nagtulak upang ako magpatuloy kasi nakikita ko sa kanya na wala siyang ibang hangad kundi para sa Ecclesia. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Kumbaga parang lahat ng gagawin ko para sa Ecclesia, kahit mawala siya, kahit na lahat na para sa kanya, wala. Basta ang may niya is yun sa Ecclesia. Kaya yun ang isa sa mga tinitingnan ko na upang hindi tumigil. Nagpapahinga pero hindi susuko. Sakit kasi nung time na first time kong na-hospital is tapos sinabihan ako ng doktor na kailangan ko ng dugo, nasalina ng dugo kasi nga sadyang biglang bumaba yung hemoglobin ko. Nagpapasalamat ako sa Ecclesia kasi lalo na kay Pastor kasi time to time nandun siya, nag-check kung Camille, kumusta na yung mama mo kasi hindi ko naman siya nakakausap that time pero nagpapasalamat ako dahil tuwing nanonood ako ng Coming Together na hindi ako nakaka-attend, nakasama ako sa panalangin, pinapanalangin ako ng church. Kaya nung time na yon na na-hospital ako, doon ko naramdaman na may church na nagmamahal sa akin. Yung sakit ko kasi nung una, lagi yun ang isipin mo na idadahilan mo yung sakit, parang unti-unti kang nawawala sa ministry. Kaya nilabanan ko na lang na kaya ko pa rin ipagpatuloy ang ministry ko sa kabila ng karamdamang nararanasan ko. Sa paglago ng Ecclesia, nakikita ko ang sarili ko na lumalago rin ako dahil nung una, isa lang ang ministry ko. Ngayon, dumami na ng dumami. Pero, madami na siya pero parang gusto ko pang lahat ng ministry is ma-involve ako.
Nagpapasalamat din ako sa biyaya ng Panginoon. Patuloy akong makapag-serve, hindi lang sa kapatiran. Sana mai-extend ko pa ang kung ano man yung mga natutunan ko sa loob ng Eklesiya, maibahagi ko sa iba pang sila ay makakilala rin sa Panginoon. Challenges na yung mga naranasan namin noon, parang isang way lang yan para lalo kang maging matatag ba. Tama yung sabi di pastor, di ba, na kapag naghirap ka, mamahalin mo yung isang bagay kapag ikaw yung naghirap. Kung meron akong isang bagay na natutunan sa journey ko na upang lumago, ito ay ang pagkakape. Kape as in, kausapin ang Panginoon every day. Dahil pag tayo ay nagkape, hindi lang tayo magigising, more blessing to come.